Kapag ho ba walang medical intervention, ano po ang maaaring gaano kabilis o yung pong, mga factors para mamatay ang pasyente? Pag wala pong medical intervention, actually mas concern namin na Manong Ted, baka hindi siya mpox. Mhm. Baka isa siyang sakit tulad ng tigdas o kaya bulutong tubig. Kung bulutong tubig, walang problema dahil ang bulutong mas ano pa yan, mas mild pa yan, common yan sa atin. Pero kunyari, ang measles madali yang mako-confuse sa mpox eh. At pag nangyari po kasi yon, ang Mhm. measles mas mataas ang mortality. Apart from higher mortality, ang measles mas mabilis makahawa lalo na sa bata. But the good news is, ang measles, meron tayong bakuna na ginagamit. Kaya importante ho ang medical intervention para malaman yan ba ay mpox o hindi. Okay. Siguro po ang dahilan kung bakit may kaunti pong pag-panic yung iba, at kapag kabahala dahil doon sa face mask na sold out. Kasi po Mm, kasi may mm. panawagan ng LGU na encouraging the public to wear face mask. Dahil diyan nagkaroon po ng, alam niyo na siguro, nagkaroon po ng panic buying yung iba. Yes. Sige po. So can you just advise us dito po sa face mask advisory na ito? Opo, categorically sabihin po ng DOH, hindi po face mask ang unang lunas or ang pinaka-preventive measure para sa mpox. Ang preventive measure po sa mpox ay huwag magdikit-dikit ang balat. So ang face mask, hindi naman po sayang yan kung kayo po'y nakabili. Magandang gamitin po yan kung kayo'y may trangkaso, kayo'y may sipon. Yun po yung silbi ng face mask. Pero sa atin pong mpox, hindi rin po siya ganun nakakatulong dahil balat sa balat. Sabi nga ni Secretary over the weekend kahit naka-face mask ka, kung nagdikit-dikit naman kayo, ganun rin, mahahawa ka pa rin sa mpox. So, hindi po siya yung scientific means of preventing mpox. Okay, sige po. So lahat po ng LGUs ngayon, kayang i-manage ito, sir, yung pong ating garantiya. Kapag mayroon pong positive mpox case sa kanilang jurisdiction, kaya itong i-manage. Yes, Manong Ted, kaya Okay. po dahil kaya to dahil hindi siya airborne, hindi tulad nung COVID-19 na Opo. airborne. At ang pinakamahalaga rin, nakikita kasi yung lesions, nakikita yung mga tama sa mpox. Yung COVID kasi ang nakakatakot sa kanya noon, lalo na nung wala pang gamot, hindi mo alam nasasalita lang yung katabi mo, walang sintomas, yung pala COVID na. Si Mhm. mpox, kapag wala pong butlig, hindi pa siya makakahawa. So therefore, walang transmission. Opo. So walang sinasabi ditong asymptomatic patient, meaning meron na akong mpox na virus, oo, at pagkatapos ay wala pa akong manifestation, oo, makakahawa ako. Wala pong gano'n. Wala pong gano'n, Manong Ted, wala pong Okay. gano'n. At yan din po yung gagamitin kong segue para ipaalala sa Mm. mga nakakakita ho ng butlig, kahit isa lang po o dalawa. Kasi ang nakikitang picture ngayon na pinapakita ng media, yung napakaraming butlig na. Opo. Hindi po usually gano'n yung presentation. Minsan, may Mhm. isa o dalawa, lalo na sa mga sensitive parts, malapit Mm. sa are o kaya Mm. may bibig. Mm. Tapos yun pala, mpox, akala lang iba. So pag may nakita hong butlig na medyo magtataka tayo, wala naman ako nito dati, bakit nagkaroon ng ganito? Wala akong problema kung kumonsulta sa isang doktor or dermatologist. Okay, last po na lamang, gaano po kabilis yung result ng examination kung meron kang bootleg, ano Oo, yung kaparaanan po testing. to check, to test? Yes, magandang tanong yan, Manong Ted, no? Dahil una sa lahat, lalo na ngayon, trained na po yung mga doctors at tina-assist ng mga dermatologists. Sa picture pa lang, kaya nilang sabihin yan ba ay tigdas, measles, or chickenpox. Pwede nilang, or iba pang bagay, pwede nilang sabihin yon. Kung sa tingin ng mga doktor ay ito ay mpox based on picture, kukuha ng sample. And yung RIT, kung di ako nagkakamali, 24 to 48 hours, kaya nilang i-process yun pong mga results. Yan po yung dahilan kung ba't yung mga LGU, mabilis na ngayon nakakakuha ng mga resulta at lumalabas nga yung mga findings. RITM, dito pa yan sa Metro Manila, wala po niya sa regions? Ay, good question, Manong Ted. Meron po tayong mga sub-national laboratories na sanay po ako taga Manila kasi. Pero yung pong ating mga regions, may mga designated DOH hospitals with laboratories na na-training na rin po ng ating RITM para yung pong mga regional laboratory ang bahala dun sa mga lugar. Hindi na ho kailangang ipadala lahat sa Metro Manila.